Kuya Cheng, sino ba ang nakapanggagalit sa ating Panginoon? Ang mga bagay ng Panginoon, pinakikialaman mo pa? Gusto mo na bang mamatay? Sa ilalim, ang ating boss, ay ang Panginoong Night Owl na makapangyarihan. Ang kanyang pampublikong pagkakakilanlan, ay ang nag-iisang tagapagmana, ng pamilyang G, isang sentenaryong angkan sa Jinchong, si Ji Yuan. Sa legal man o illegal, siya ang may kontrol. Sino ang walang malay na mang-aaway sa kanya? Ang ating Panginoon, ay pinatulog ng isang babae, at pinipilit pang panagutan siya. Hindi ko inakala na ang lalaking pinilit ako ng tatay ko na patulugin ay isang gwapo pala. Kahit hindi ko makita ng maayos ang mukha niya, buti na lang maganda ang katawan niya. Hindi ako interesado sa babae. Umalis ka na ngayon. At iwan ko ang buhay mo. Nababaliw ka ba? Hindi ako aalis. Ikaw ang taong gusto kong patulugin. Hindi ka kaya. Magpanggap na lang tayo. Ako ay isang taong tapat. Wala akong ugali ng pag-arte. Lagi akong gusto na personal ang gumagawa. Hoy, Chingming. Imbestigahan mo kung ano ang nangyari kagabi. Boss G, may problema. Ayon sa pamilya Fu, pinatulog mo ang kanilang panganay na anak na babae. Pinapakasal ka sa kanya para panagutan mo, at magbibigay ka ng kompensasyong pampinansyal sa pamilya Fu. Kung hindi, ilalabas nila ang mga malaswang litrato. Hindi ka naman talaga interesado sa babae. Pumapayag ako. Sa susunod na linggo gaganapin ang kasal. Matapos matulog, tumakbo kagad, at naglakas loob pang pilitin akong pakasalan. Humihingi ng sobrang taas na halaga. Furaw, kapag nahuli kita, magdudusa ka sa akin. Ang pagiging Elris G ay hindi madali. Panginoong Night Owl. Gusto kitang hinga ng tulong na agawin ang kasal. Agawin ang kasal ni Ji Yuan. Nagkakamali ba ako ng narinig? Ang babaeng ito, pinapakuha ng boss natin ang sarili niyang kasal? Niloloko niya ang sarili niya? Ginagamit ang asawang gulay para pilitin ang sariling anak na babae na umakyat sa kama ng estrangherong lalaki. Ngayon, pinipilit mo akong pakasalan si Fucon. Karapat-dapat ka pa bang maging ama? Raw, para sa ikabubuti mo lang ang ginagawa ng tatay mo. Ang pamilya G sa Jincheng ay napaka-impluensyal. Isang malaking boss sa legal na mundo. Kung maganda naman pala, bakit hindi mo ipapakasal si Fushu? Panaginip mo yan. Hindi kailanman nagpapakita ng tunay na mukha si Ji Yuan. Tiyak na matanda at pangit siya. At malamang may malubhang sakit na. Sino mang magpakasal sa kanya ay parang nagpapakamatay. Ano ang sinabi mo?
Tatay, pinipilit mo akong pakasalan siya. Gusto mo lang ipagpalit ang buhay ko sa pera. Hey, ano naman kung gayon? Naipit na ang cash flow ng pamilya nating Fu. Kailangan mong mag-isip ng paraan para kumita mula kay Ji Yuan. Kung hindi, ang nanay mong gulay, hindi ko masisiguro kung mabubuhay pa siya. Makalipas ang 1 linggo, sa kasal ko kay Ji Yuan, pakikuha mo ako. Kidnapin mo ako. Umalis ka dyan. 3, 2. Mangahas kang sirain ang kasal ko. Hindi ako naniniwalang may tao pa. Walang takot sa kamatayan sa mundong ito. Tanging sa pag-asa kay Night Owl Lord. Hindi ako at ang nanay ko pahihirapan ng pamilya Fu. May kakaibang ugali siya at ayaw niya sa mahihinang babae. Kailangan kong masiyahan siya. Kanina hindi ka naman takot mamatay, ah? Ngayon, natatakot ka na? Para sa mga taong nahihirapan ng mabuhay, ang kamatayan ang pinakamadaling bagay. Ako si Fu Rao. Ikinagagalak kitang makilala. Bakit pamilyar ang mga mata niya? Isang babaeng tumakbo pagkatapos makipagtalik. Nag-uusap pa tayo tungkol sa integridad. Panginoon, pwede ka nang maging artista. Hindi ka talaga mukhang sindikato. Wala na. Talagang hindi niya ako naalala. Pwede akong magbayad kahit magkano pwede. Kahit magtrabaho ako habang buhay, babayaran ko lahat. Mukha ba akong naghihirap sa pera? Marunong din ako sa karera, kahit hindi ko na kayang magmaneho ngayon. Itinuro sa akin ni Mama ang pagmomodify ng sasakyan. Marami akong alam. Panginoon, kung tutulungan mo lang ako, handang-handang maglingkod sa iyo. Dahilan. Ano? Pinapakuha mo akong agawin ang kasal. Dahilan. Malamig at walang puso ang Panginoong Night Owl. Kahit sabihin kong niligawan ko si Ji Yuan para makipagtalik, na ipinagbili ako ng pamilya para maging asawa nitong may sakit at mamatay. Baka hindi pa rin niya ako tulungan. Alam ko namang katulad kong perpekto, hindi siya makakahanap ng mali. Dahil hindi siya magaling sa kama. Ganoon ba? Tingnan mo, Panginoon. Tulad ni Ji Yuan na hindi kailanman nagpakita sa publiko at kailangan pang humanap ng babaeng pakakasalan. Hindi magaling sa kama, mas lalong hindi magaling sa ugali. Hindi tulad mo na gwapo, mayaman, may klase kung kumilos, at mabilis kumilos na Panginoong Night Owl. Hindi siya makakapantay sa iyo. Panginoon, kung hindi ka payag, hindi ba't dahil takot ka sa kanya? Sa isang estrangherong lalaki, kayang-kayang purihin ng sobra-sobra. Pero ang nobyong nakatalik mo, ayaw na ayaw mo naman. Ang mga matang ito, kung hindi gagamitin, ibigay na lang sa nangangailangan. Gusto ko pa ring maging personal na katulong mo, kaysa maging asawa ni Ji Yuan. Sige, papayag ako. Ano? Maging personal na katulong ko, 1 linggo, hindi ka dapat sumuway sa anumang utos ko.
Kapag napag-isipan mo na, tawagan mo ako. Walang problema, boss. Uuwi na ako para mag-impact at mag-report. Nandito lang ako para sa iyo. Para hindi mapangasawa si Jiyuan, gagawin ko ang lahat. Hoy, Ginoong G. Hoy, Ginoong G, huwag ka nang magalit. Ang aming seguridad ay palaging mahigpit. Hindi niya alam na ikaw ang Panginoong Night Owl. Normal lang yun, siya. Ilan ang nakapila para mapangasawa ko? Siya lang ang walang utang na loob. Lahat ng paraan ginagawa para may magloko sa akin. Matapos makipagtalik, tumakbo. Gagawin kong pagsisihan niya ito. Ano ang balak mong gawin? Ang unang gagawin ko ay... Hindi naman ito paghihiganti. Paghihiganti? Pwede bang higaitan mo pa? Napakakipot ng pangunawa mo. Habang lalo akong mabait kay Furao, bilang si Jiyuan, at malaman ng lahat ang aking pagmamahal at pag-aalaga sa kanya. Kapag tinalikdan na niya ako, saka siya lubusang mawawalan ng dangal. Ipadala ang mga regalo sa pamilya Fu. Oo. Mukhang ito ay, nagkagusto ka na kay Binibining Fu, no? Nanay, sisiguraduhin kong masisiyahan ang Panginoon sa akin para mapawalang bisa ang kasal. Kapag ako'y pinoprotektahan na ng kanyang pangalan, hindi na tayo pipigilan ng pamilya Fu na umalis. Tayong mag-ina ay magkakasamang ligtas. Furao, saan ka pupunta? Saan pa ba? Bit-bit-bit-bit ang malita. Tiyak na gustong tumakas sa kasal. Furao, akala ko mahal na mahal mo ang nanay mo. Sa huli, sarili mo lang pala ang iniisip mo. Raw, ikakasal ka na. Huwag ka nang lumabas at gumawa ng gulo. Tumabi ka. Hindi ako tatalikod. Tatay, ang pag-ayos ng ating negosyo ay nakasalalay sa kasal na ito. Kahit napakasalan niya si Jiyuan, ang may sakit na yun ay siguradong kamatayan. Kailangan pa rin siyang magpakasal. Tumigil ka dyan. Kung tatakbo ka pa, babalatan kita ng nanay mo. Halika, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Umuwi na tayo. Narito na ang pinuno ng Angkanji. Bakit nandito si Jiyuan? Sige, babatiin ko siya. Ay, manugang. Paumanhin po, ayaw makipagkita ni Boss G. Anong ayaw makipagkita? Takot makipagkita, di ba? Matanda na't pangit pa. Umaasa pa sa babae. Bagay na bagay sa'yo, ate. Ayon sa utos ni Boss G, ito po ang mga regalo para sa magiging asawa bago ang kasal. 88 kilos ng ginto, isang set ng purong gintong kasuotang pangkasal, isang luxury yacht, mamahaling sasakyan at bahay, hindi kasama sa dote. Ma'am, narito po. Ay, pasensya na, bata pa kasi. Ako muna ang mag-iingat nito para sa kanya. Anong hinihintay mo? Halika't samahan mo akong bilangin ang mga regalo ng ate mo. Halika, sumunod kayong lahat sa akin. Dito tayo, dito. Bilangin nyo ng mabuti. Ano naman kung para sa'yo? Di mo naman makukuha. Pinaghirapan mo yan ng buong buhay mo, pero akin lahat yan. Sobrang nanonood ka yata ng mga short video ng mayayabang na boss. Ano nang special kung magwawaldas lang ng pera? Pwede kang gumastos, pero di mo mabibili ang puso. Parang ayaw na ayaw mong pakasalan ako, nephew. Gusto. Siyempre gusto. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming bantayan siya. Kung magtatangka siyang tumakas bago ang kasal, babasagin ko ang mga binti niya. Ang babae ni Jiyuan, walang may karapatang limitahan ang kalayaan niya. Lalo na ang saktan siya. Sige. Boss G. Base sa reaksyon ni MS, Fu sa mga regalo, parang hindi naman siya materialistikong tao, pero ang pamilya niya. Kung saan siya pupunta, babasagin ko ang mga binti niya. Bumalik tayo. Tatakasan mo pa ako? Sumama ka sa akin. Huwag kang magpahiya. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, ako na ngayon ang pulot gata ng pamilya ninyo. Kung gusto mong kumita mula sa pamilya G, dapat mas mabuti ang trato mo sa akin.
Mapaniil na hamak. Ginamit mo pa ang buhay ng nanay ko para takutin ako. Para pakasalan si Jiyuan, at idinisenyo mong makipagtalik ako sa kanya. Lahat yan ay pumayag ako. Kung lalapastanganin mo pa ako, pareho tayong hindi mabubuhay. Talagang bahay ng Panginoon ng Night Owl. Ang laki-laki ng bahay na ito. Pero bakit walang nakikitang mga katulong? Sinong nagsabing walang katulong? Ikaw na nga yon. Ako, Bago ako bumangon bukas ng umaga, linisin mo ang buong villa, mula itaas hanggang ibaba. ako mismo. Siyempre, Furao, ang maging personal kong katulong ay hindi kasing ginhawa ng pagiging Inres J. Mas mabuti pang anong ginagawa mo? Gumagawa ng gawaing bahay. Huwag kayong mag-alala. Noon, para kumita ng pambayad sa gamot ng nanay ko, nag-part-time ako sa isang cleaning company. Siguradong masisiyahan kayo. Huwag kayong mag-alala. Mas pipiliin kong maglilingkod ng buong puso sa inyo, Panginoon, kaysa magkaroon ng kahit katiting na pagtingin kay Jiyuan. Lene. Mabuti. Magtrabaho ka ng maayos. Kapag hindi mo natapos, hindi ka matutulog. Kung may kahit kaunting alikabok bukas ng umaga, umuwi ka kaagad sa bahay niyo. Ang bilis magbago ng mukha ng taong to. Ito yung model. Ito ang unang model na binili ng Panginoon noong bata pa siya. Binili niya noong bata pa siya. Akala ng tatay niya, nakakasira sa pag-aaral ang karera, kaya sinira niya ito. Kahit hindi na maayos. Pero pinakamamahal pa rin itong ari-arian ng Panginoon. Pinakamamahal na ari-arian. HMM. Buwisit. Ang dali palang maapektuhan ng babaeng to, ang nararamdaman ko. Inaakit niya ako. Talagang sinasadya niya yon. Chengming, imbestigahan mo agad ang lahat ng impormasyon tungkol kay Furao. Mas detalyado, mas mabuti. Furao, kung hindi mo kayang umurong, papamahalin kita sa akin bilang Panginoong Night Owl. Pagdating ng panahon, mapapagtanto mo ang hindi pagpapakasal sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ano? Ikaw si Jiyuan? Tama, ikaw, taong walang mata. Hindi mo inakala na ang taong niloko mo ay ako pala, di ba? Ikaw, babaeng malandi at taksil. Hindi Jiyuan. Furao, magsisisisi ka talaga. Umalis na si Furao. Ganito lang kadali sumuko na. Talagang materialista lang. Hintayin mo, magdusa ka sa susunod. Panginoon. Panginoon. Halika. Ito ang regalo ko para sa iyo bilang pasasalamat. May ilang orihinal na piyesa na kailangang i-order. Kaya muna, ginamit ko ang reserba bilang pampalit. Ito. Ikaw mismo ang nag-ayos nito. Buong gabi ko itong inayos. Tingnan mo, parang bago, di ba? Ang nanay ko dati ay race car driver. Noong bata pa ako, gusto kong magbuo ng modelo kasama niya. Sayang lang na aksidente siya. At naging gulay. Naghanda ako ng almusal para sa'yo. Tara.
Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Halika tikman mo. Kumusta? Ang galing ko sa pagluluto, walang kapantay. Sige, umupo ka at kumain. Hindi ko inaasahan na ikaw ay napakaseryoso sa akin. Ano ba yan, Panginoon? Basta gusto mong mang-agaw ng kasal. Tulungan mo akong sirain ang kasal. Hindi lang pag-aayos ng modelo, pati eroplano kaya kong ayusin para sa'yo. Ganun ka ba ayaw magpakasal kay Jiwan? Kayo ba ay may hindi pagkakaunawaan? Walang hindi pagkakaunawaan. Puro pagkamuhi. Isang gabi lang ako natulog kasama niya. Agad-agad niya akong pinapakasalan. Tiyak na may sakit siya na tinatago. Natatakot siyang malaman ng iba. Magaling ba siya sa kama? Hindi ko matandaan. Tiyak na hindi magaling. Hay, ang buhay kasama ang ganyang lalaki. Ano pinagkaiba sa isang aesthetic? Tama na. Panginoon. Ano po, Panginoon? Hindi po ba kayo nasisiyahan sa pagkain? Hindi ako nasisiyahan sa lahat ng bagay. Ngayon din, umalis ka sa iyong kwarto at mawala sa harap ko. Pwede na akong magpahinga. MS, Fu, ang utos ng Panginoon. Sa susunod, maaari kayong magpahinga ng maayos. Panoorin lang kami habang nag-aaral at nagtatrabaho. Ang ganda pala ng trato sa mga katulong dito. Libre ang pagkain at tirahan, pati skincare products. Ito yung 377 water lotion ng Feature Skin. Maganda ang epekto. Pwede pa bang humingi ulit pagkatapos gamitin? Kumain ka ng busog tapos matulog. Matulog ng mahimbing tapos kumain ulit. Pagdating ng kasal, mataba at pangit ka na tapos iwanan ka pa. Iyakan ka na lang. Panginoon. Ito ang resulta ng investigasyon kay MS, Fu. Ayon sa investigasyon, yung nagbayad sa mga gwardya nung gabing yon, ay ang ama mismo ni MS, Fu, si Fu Chun. Naubusan ng pondo ang pamilya Fu, kaya ginamit niya ang ina ni MS, Fu, para takutin siya at linlangin ka. Pinilit ako ng tatay ko na makipagtalik. Hindi ako aalis. Ano ba talaga ang nangyari sa nanay niya? Ang nanay ni MS, Fu, ay isang dating henyos na race car driver. At si MS, Fu ay may pambihirang talento rin. Sayang lang, 5 taon na ang nakalipas. Habang nagpa-practice sila, nasira ang preno. Para iligtas siya, ang nanay niya ay naging gulay. Ang nanay ko ay dating race car driver. Noong bata ako, gustong-gusto kong magbuo ng mga modelo kasama siya. Sayang lang na aksidente siya. At naging gulay. Ang nanay niya ay inialay ang buong buhay niya sa pagdidisenyo ng race car. Pero lahat iyon ay inangkin ng pamilya Fu. Ang pangyayaring ito ay may malaking epekto sa kanyang pag-iisip. Kaya naman pagkatapos, ayaw na niyang humawak ng race car. Kaya, noong panahong iyon, hindi siya natakot na mabangga ko siya. Kundi dahil sa aksidenteng yon. Ito ay isang racetrack. Ano ang ginagawa mo rito sa akin? Sakay ka. Ano? Tiningnan ko ang mga record mo, nakipagkarera ka na, at nagmaneho ng race car. Paano kung masira ang preno? Nanay. Nanay, gumising ka na. Nanay, nanay. Ngayon, hindi ako ang magmamaneho, ikaw. Ako ang sasakay sa passenger seat. Kailangan kong masiyahan siya. Para mailigtas ko ang sarili ko at ang nanay ko. Fu Rao. Bakit siya nandito? Sino yung lalaking kasama niya? Puntahan mo, at day A ng race car number 1.
Bigyan natin ng leksyon, ang mahal kong ate. Panatilihin mo, sa susunod, lumapit ka sa loob. Maghanda para sa first aid. Nawala ng malay ang pasyente. Kasalanan mo itong lahat. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Furao, Hindi ako ang may kasalanan. Ginoong G, kumusta ka? Ginoong Jai, Ako, ibig kong sabihin, naiinip na ako. Binibining Fu. Panginoon, ayos ka lang? Hi. salamat, ako. Bukas na ang kasal. Panginoon, pupunta ka ba para agawin ang kasal? kaya sa paningin mo, napakasama ni Jiwan. Napakasama hanggang handa kang sirain ang sarili mong reputasyon, magtiwala sa isang estranghero, kaysa pakasalan siya. Siyempre naman, ang pakakasal sa kanya ay parang paghahanap ng sariling kamatayan. Lalo pat ako ngayon. Dati, ayaw kong pakasalan si Jiyuan, dahil lang takot akong mamatay. Pero ngayon, Gusto pa rin niyang iwasan ako. Huwag kang uwi sa villa ngayong gabi. ay, pupunta ka ba bukas para agawin ang kasal? Furao. Ikakasal ka na, nakikipag-away ka pa sa ibang lalaki. Malapit na ang kasal. Walang magandang kahihinatnan ang pagloloko sa pinuno ng pamilyang G. Hintayin mo lang. Sa wakas, makikilala ko na, ang malamat na pinuno ng pamilyang G. Ito ang unang pagkakataong lalabas siya sa publiko. Sabi nila, maliban sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, iilan lang ang nakakita sa kanyang tunay na mukha. Ay, ang batang to, talagang mahilig maghanap ng gulo. Sa araw ng kasal, kailangan pang isama ang patay na buhay para magpatotoo. Pinagbantaan pa ako na kung hindi raw darating ang nanay niya, hindi siya ikakasal. Huwag ka nang magalit. Basta't matuloy lang ang kasal ngayon, ang buhay ni Furao ay wala ng kawala. Pag namatay siya, lahat ng pag-aari niya at ng nanay niya. Sa atin na lahat yun. Sige, bantayan mong mabuti. Huwag mong hahayaang makatakas. Alam ko. May bilin ang bride. Pwede munang magpahinga sa likod ang matandang ginang. Kayong tatlo, pwede nang dumiretso sa venue at maghintay. Yung boses ng waiter kanina, parang pamilyar. Sino ka? Nasaan si Furao? Hi. Sige. Nanay, pasensya na sa hirap. Ngayong araw na ito, kahit natulungan man ako ng Panginoon o hindi, hindi ako ikakasal. Gusto nilang pakasalan ko si Jiyuan. Para mamatay, tapos patayin ka rin. Mangarap ka na lang. Furao. Gusto mong tumakas sa kasal, di ka man lang nag-isip ng mabuti. Daladala mo pa ang nanay mong pabigat, gusto mo pang tumakbo. Mukhang wala ka ng pagkakataon.
Halika rito. Bago ka ikasal, ang gulo-gulo mo na ang babae ka kung saan-saan. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan kay Ginoong G. Ngayon, naglakas ka pa ng loob na tumakas sa kasal. Gusto mo bang sirain ni Ginoong G ang kinabukasan nating lahat? Swerte mo nga't pinakasalan ka ni Ginoong G. Walang hiya ka. Naglakas loob kang tumakas sa kasal ni Ginoong G. Kapag nagalit si Ginoong G, baka tayo rin ang madamay. Tama, hindi natin dapat pabayaang makatakas ito. Sa tingin ko, dapat baliin ang mga binti niya, para hindi na siya mag-imbento pagkatapos ikasal, at maghanap pa ng ibang lalaki. Oo, baliin ang mga binti niya. Baliin ang mga binti niya. Pakitang tao lang naman ang pagpapakasal sa'yo ni Ginoong G. Pwede ka pa rin ikasal kang bali ang mga binti mo. Pa, Ngayon, ako na ang magpapalumpo sa'yo para kay Ginoong G. Para mawala na ang balak mong tumakas. Ang wheelchair ng nanay mo, ikaw na ang gagamit. Dumating na si Ginoong G. siya ay si Jiyuan. Puraw, dumating na ang mga tao ni Boss G. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Kumusta po, Boss G? Maligayang pag-aasawa, Boss G? Jiyuan. Baka para iligtas ako ng Lord. Nagpapanggap siya bilang si Jiyuan. Presidente G. Presidente G, ang babaeng tulad niya, hindi karapat-dapat maging asawa mo, ang may bahay ng pamilya G. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw ang karapat-dapat. Ako rin, kaya ko rin. Ngayon ko lang nalaman. Kailan pa naging gipit sa pera ang pamilya Fu? Ano? Naubusan ng pera hanggang sa wala ng pambili ng salamin, kaya wala nang pagpapahalaga sa sarili ang kapatid mo. Presidente G, huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Nandito ako, may ebidensya ako na nagtaksil siya sa ibang lalaki. Sa harap ng maraming tao, anong klaseng pag-uugali ang paghahawak-hawakan? Iyon ang tinatawag na magandang relasyon ng mag-asawa. Iyon ang paggamit ko sa karapatan ko bilang asawa ng maaga. Ang ibang lalaki na sinasabi mo, at ang lalaki sa marriage certificate ay isa. Sa kasamaang palad ako yon. Jai, Yuan. Ikaw talaga si Jiyuan? Ginoong G, hindi ko alam, kayo pala yun. Ginoong G, akala ko ate ko, pasensya na po, pamilya tayo. Ginoong G, para sa ikabubuti ninyo rin naman yun. Ayos, pamilya. Tinawag mo pa akong Ginoong G, at ang lambing pa ng pagkakatawag. Bibigyan kita ng regalo bilang pasasalamat. Ano? Ang tagapagmana ng Shengshi Group, ano sa tingin mo? Sayang lang, likas na tanga, at isang halimaw na uhaw sa dugo, ipapadala kita sa kanya. Bilang regalo, Hindi, Ginoong G, kayo. ilabas siya. Nagbibiro lang kayo, Ginoong G. Kung ayaw tanggapin ni Binibining po, huwag niyo kaming sisihin. Kung maging marahas kami. Ate, tulungan mo ako, Ginoong G, nagkamali ako. Siya nga talaga si Jiyuan. Gaya ng sabi-sabi, mapanira at mabagsik. Kaya pala tinulungan niya ako. Bahagi lang pala ito ng kanyang plano. Iniligtas niya ako para wala na akong takasan. Puraw. Huwag kang lalapit.
Kung ikaw si Jiyuan, dapat alam mo na hindi ako magpapakasal sa'yo. Anong pinagkaiba ng pakikipag-asawa sa'yo sa pagkamatay? Kung pipilitin mo pa ako, papatayin ko na ang sarili ko ngayon din. Hindi ako si Ji-Yuan. Pinalitan ko yung lalaking yon. Ni hindi niya alam na nandito ka. Ni minsan, hindi nagpakita ng tunay niyang mukha yung lalaking yon. Madali lang akong nagpanggap bilang siya para lokohin ang kapatid mo. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Paano nangyari? Itong marriage certificate na to. Fake? Fake? Kahit nasunog na ng ganito, wala pa ring reaksyon. Mukhang hindi ka nagsinungaling sakin. Dinala ng mga yon ang nanay ko. Sasagipin ko siya. Ginoong Ji, bakit hindi mo sinabi kay Binibining Fu na ikaw pala si Ji-Yuan? Natatakot ako na kung sasabihin ko ngayon. Lalo siyang gugustuhing umalis. Furao. Papuntahan ko ang nanay mo. Pero kumalat na ang balita tungkol sa pag-agaw sa kasal. Kung hindi ka mananatili sa tabi ko at itutuloy ang peking pag-aasawang ito, ni ang mga G o ang mga few hindi ka palalampasin. Ay nako. Anak ko, sino bang hayop ang gumawa nito sa'yo? Tingnan mo. Si Furao yun, ang putang inang yun. Siguradong siya ang nagutos kay Ji-Yuan. Nasaktan ako ng ganito. Tay, Nay, tulungan niyo ako. Tama na. Pag-uwi mo, nagwawala ka na agad. Hindi ka pa ba nahihiya? Ang pamilyang Wang, mayaman naman. Pinakasalan mo na. Dapat ayusin mo ang ugali mo. Hoy, Fuchun, anong sinasabi mo? Si Sure ay anak natin. Anong sinasabi ko? Ireklamo ba natin ang mga Wang o ang mga G? Wala tayong laban sa kanila. At ikaw, pinalaki ka namin para lang makapag-asawa ka ng mayaman. Ikaw talaga, ay nako, sayang talaga. Fuchun, anong sinasabi mo? Gago ka. Umalis ka dyan. Matanda kang gago ka. Lolo G, ako po. Tungkol po sa kasal kanina. Pasensya na po talaga. Ano? Sabi nyo, sinabihan na kayo ni Ginoong G na ikanselo muna ang kasal? Wala siya roon kanina? Sige po, sige po. Ikaw talaga, ay nako. Anong ginagawa mo? Si Ji-Yuan, wala talaga siya. Sa kasal kanina, ang nakita mo, hindi siya yun. Niloko ka ni Furao. Malamang nag-iingat na sila sa atin ngayon. Wala na tayong pagkakataon para patirahin si Furao. Sayang talaga. Anong kinakatakot mo? Buti na lang, nasa atin pa, ang design ng nanay niya. Pinaghirapan yun ng nanay niya, si Furao. Babalik yan para dito. Itong si Ji-Yuan. Kahit ganon ang nangyari sa kasal, ayaw pa ring magpawalang kasunduan. Baka gusto niya talagang patayin ako. Ano na iniisip mo? Boss, nagpanggap ka kay Ji-Yuan kanina at nagkaloko-loko kung gusto niyang maghiganti sa'yo. May panganib ba sa'yo? Bakit? Nag-aalala ka sa akin?
Hindi, ang ibig kong sabihin, kahit ganun ang nangyari sa kasal, ayaw pa ring magpawalang kasunduan. Parang si Jiyuan ay isang Ninja Turtle. Mukhang kailangan ko pang maghanap ng mas matinding gulo. Hindi ako naniniwalang may tao na hindi natatakot na lokohin. Boss, pasensya na. Gusto kitang maging totoong kasintahan. Okay, naipadala ko na ang litrato. Kay Jiyuan, hindi ko naniniwala na makakatiis siya. Hindi siya makakatiis. Paumanhin, Lord. Kanina ay nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Puro lang talaga kaming empleyado at amo. Sa susunod, mag-iingat ako na magkaroon ng distansya. Paumanhin. Ma, mula ngayon may Lord Night Owl na tumutulong sa atin. Sa wakas hindi na ako matatakot na masaktan ka. Ang taong katulad niya, hindi ko inakalang mayroon din siyang magiliw na panig. Pero totoo bang may tao na talagang karapat-dapat pagkatiwalaan? Noon, mahal na mahal mo si Fyukun. Sinuportahan mo siya hanggang sa magkaroon siya ng negosyo ngayon. Pero iniwan niya ang kanyang asawa at anak na babae at pinilit tayong mawala ng tahanan. Ma, yung design mo para sa race car, nasa pamilya Fu pa rin. Tiyak na kukunin ko iyon para sa iyo. Hindi ko hahayaang nakawin nila ang pinaghirapan mo. Ang design ng race car ay pinaghirapan ni Mama. Ngayong ligtas na si Mama. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mabawi ang design ni Mama. Furao. Tingnan mo ang babaeng ito. Talagang hindi tapat. Nasa atin ang mga disenyo. Hindi siya maglalakas loob na hindi bumalik. Pinahamak mo ako ng todo. Gusto mo pang kunin ang mga disenyo. Huwag kang umasa. Huwag mong isipin na dahil nakakapit ka sa mataas na sanga, hindi na namin kayang galawin ka. Pinahamak mo ako. Naputol ang suportang pinansyal ng pamilya G. Ang utang na ito, babayaran mo ang utang na ito. Furao, bilisan mo at buksan mo ang safety deposit box na ito. Ibigay mo sa amin ang mga guhit ng bagong disenyong kotse de karera na ginawa ng nanay mo noon. Impossible. Asawa na ako ni Jiyuan ngayon. Kapag pinahirapan ninyo ako, kalaban na ninyo ang pamilya G. Tumahimik ka, mandaraya ka pa. Yung pumihil sa kasal sa venue noon, hindi si Jiyuan yun. Bilisan mo at buksan mo. Kung hindi, ngayon din ay kukunin namin ang buhay mo para may maibigay kaming paliwanag sa pamilya G. Sige, Bitawan mo ako. Dapat mong ibigay ang password ng safety deposit box ngayon. Bitawan mo ako. ibigay mo. Umalis na tayo. Ang plaka ng kotse. Pinapalibutan ko ang bahay ng pamilya Fu. Huwag na nilang guluhin si Furao. Opo. Bakit ngayon pa dumating si Jiyuan? Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng mahuli. Hoy, tigil. Anong ginagawa ninyo? Inay, nabawi ko na ang pinaghirapan mo. Hindi na tayo matatakot. Naaapi nila. Kaya ko nang protektahan ka. Lorde, bakit po? Iuwi kita.
Maligayang pag-uwi. Mga profesional na caregiver sila. Mag-aalaga sila ng 24 oras sa inay mo at tutulong sa rehab niya. Lorde, napakarami ko nang naabala sa'yo. Ayoko Ayoko nang tumatanggi sakin. Kanina, sobrang ginaw. Maligo ka na agad ng mainit. Kapag nagkasakit ka, maapektuhan trabaho mo. Babawasan kita. Salamat. Mula nang makatulog ang inay, ikaw pa lang ang nagmalasakit-sakit ng ganito. Huwag kang gagalaw. Huwag mo nang ulitin ang nangyari ngayong gabi. Kapag may problema, sabihin mo sakin. Kasama kita. Pero nitong mga nakaraang taon, natuto na akong protektahan ang sarili ko. Pero gusto kitang protektahan. Pwede ba? Kung hindi si Jiyuan ang pakakasalan ko, kung ikaw, Lorde, ang mapapangasawa ko, napakasaya siguro. Pasensya na po, Ginoo. Bigla kasi sumasakit ang tiyan ko. Pwede po bang lumabas muna kayo? Pasensya na. Nang halikan ko siya, parang nasusuka siya. Bakit ngayon pa? Hindi naman dati. Sa mismong oras na ito. Furaw, ang sama ng timing mo. Hindi pwede, kailangan kong pumunta sa ospital bukas. Doktor, matagal na akong may gastritis at hindi maganda ang pakiramdam. Palagi akong masama ang pakiramdam. Pwede po bang bigyan niyo ako ng gamot? Binibining Fu, nandito ka na pala. Nag-text ako sa'yo. Bakit hindi ka sumasagot? Noong huli kang bumili ng contraceptive pills dito. Pag alis mo, doon ko lang nalaman na yung nakuha mo pala ay yung mga expired na gamot na dapat itatapon na. Ininom mo ba yon? Hindi kita makontak. Grabe, sobrang kinabahan ako. Ay, buti na lang. Wala namang masamang epekto ang gamot na yon. Doktor, wag muna yung gamot. Kuhanan niyo na lang ako ng dugo para sa pregnancy test. 4 na linggo, malusog ang sanggol. Buntis ako. Kay Jiyuan ito. Diyos ko, ang hirap kong nakalayas. Kay Jiyuan. Ngayon buntis pa ako sa anak ng dati kong nobyo. Furaw. May sakit ka. Ibigay mo sa akin ang report. Ibigay mo sa akin. Pasyenteng numero 3, G1. Loko ka. Umuwi ka muna. Bilisan mo, pag-uusapan natin sa bahay. Anong ginagawa mo dito? Loko, sino yung babae kanina? Kitang-kita ko, ang lamang nyo. Girlfriend mo ba yon? Bakit para sa'yo, lahat ng babae girlfriend ko? Lolo, mahinahon lang. Di pwedeng minamadali. Sabi na ng doktor, kailangan mong magpahinga at magpakalma. Kung malaman ni Lolo na si Furaw yon, pipilitin niya talaga akong pakasalan siya. Di pa niya ako lubusang napapatawad. Kung ganun ang gagawin natin, lalo lang masisira. Itong sakit ko. Dahil yan sa'yo, ayaw mong magpakasal. Kaya ako nagkasakit. Noong nakaraang buwan, nangako ka na ikakasal ka na, tapos biglang natulala. Huwag po kayong magalit. May sariling dahilan po si Boss G. Anong dahilan? Magkasama naman kayong dalawa palagi, di ba? Baka naman kayong dalawa. Kahit ikaw, hindi? Bukas ang isip ko. Natatakot lang ako pag wala na ako. Mag-isa ka lang. Lolo, sa lakas ng loob mo, siguradong aabot ka ng 100 taon. Huwag kang magpatawa. Binigyan ka lang ng konting araw. Sumikat ka agad. Halika rito. Halika. Hinaan mo. Malapit na ang ika-28 mong kaarawan. Magbibigay ka sa akin ng apo o hahanap ako ng mapapangasawa mo. Matuto kang mag-alala. Ang lakas ng kamay mo. Talagang di ka natututo. MS, Fu, maliit pa ang bata. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Pero dahil nandito ka na, tadhana na to.
Anong ginagawa niya? Mukhang gumagawa po siya ng paper crane. Noong nakaraan, tinanong pa nga po niya kung kailan kaarawan mo. Baka naman, regalo niya yan para sa'yo. Bata. Bakit kulay rosas? Ling Zhu. Ang taranta mo, mukhang regalo nga, ayaw aminin. Pero importante pa rin pala ako sa'yo. Huwag kang magpuyat, matulog ka ng maaga. Na, maganda rin ang kulay rosas. Magandang umaga, makabaka. Maligayang kaarawan. Chengming, ngayon na, agad-agad, magdala ka ng ilang Amerikana na kulay rosas sa bahay. Magandang umaga, Panginoon. Umaga. Ano na nangyari sa kanya ngayon? Bakit ang kakaiba ng ngiti niya sa akin? Hindi ito ang gusto ko. Nasaan ang regalo ko sa karawan? Regalo? Sobrang abala ako nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko. Nakalimutan. Yung mga paper crane, Paper crane, lanan. nilalaro-laro ko lang iyon na tiklupin. Nilalaro-laro mo lang. Kaya pala tinanong niya kung bakit kulay rosas. Mukhang inakala niyang regalo sa kaarawan. Ang mga paper crane na tiniklup ko. Hahanda ako ng bago para sa inyo. Huwag na, sa susunod, huwag kang magtiklop ng basta-basta ng mga ganyang bagay dito sa bahay ko. Napaka-immature, nakakainis tingnan. Binibining Fu. Bago pumanaw ang ginang. Tuwing kaarawan niya, nagbibigay din ito ng paper crane. Panginoon, mukhang hindi maganda ang mood ninyo ngayon. Nag-away ba kayo ng ginang? Impossible. Sino ba siya? Paano ako magagalit dahil sa kanya? Ako si Jiyuan, isang hinirang ng langit. Pero si Furao, hindi ako pinapansin. Matagal na akong nagkukunwaring iba, pero hindi pa rin niya ako binibigyan ng importansya. Huwag na lang yung babae na yan. Panginoon, anong oras kayo uwi? Panginoon, saan ka pupunta? Uwi. Ang sarap sa pakiramdam na may naghihintay sa'yo sa bahay. Hindi nyo maintindihan yan, mga single. Maligayang kaarawan. Bilisan mo bago magnegatibo 12. Kailangan nating tapusin ang cake, patayin ang mga kandila, o hindi magkakatotoo ang hiling mo. Bata-bata. Alis na tayo.
Huminga ka na. Gawa nating dalawa ang cake. Hati tayo sa hiling ko. Bilisan mo. Kung magkakatotoo talaga ang hiling. Sana gumising na si Mama. Sana mas tumagal pa ang ganitong mga sandali. Sana magkatotoo lahat ng hiling mo. Ikipan mo na. Furaw. Ako. Buntis pa rin ako sa anak ni Jiuan. Kung hindi ko ito ayusin at makipag-usap sa Lord. Lord, naalala ko bigla, may mga bagay pa pala akong hindi naaayos. Hindi pwede. Kailangan kong makausap ng maayos si Jiuan. Bakit ako may message ni Furaw? Jie, gusto kitang makausap. Makausap. Chengming, mahilig si Furaw sa black tea. Nakahanda na ba? Pati yung mga paborito niyang merienda, huwag mong kalimutan. Huwag kayong mag-alala, Jie. Nakahanda na ang lahat, mga paboritong pagkain ng misis, at inumin. Pat yung mga alahas na gagamitin ninyo sa pagpapahayag ng inyong damdamin, nandito na. Mabuti naman. Ikaw, huwag kang mag-alala. Sino ang nag-aalala? Ano kaya ang sasabihin sa akin ni Furaw? Kapag sinabi ko sa kanya, ang totoo kong pagkatao, magagalit kaya siya? Jie. Nandito na ako. Nagkikita na nga lang, nagtatago pa. Sige na, para na rin itong paglilinaw. Mas mabuti pang hindi kita nakikita, para hindi awkward. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para sabihin sa iyo ang isang bagay. Buntis ako. Hoy, Lolo. Ji-Yuan, yang batang yan. Saan ka na naman napunta? Umuwi ka na agad. Malapit nang dumating ang magiging asawa mo. Magiging asawa. Lolo G, ayos ka lang ba? Ano nung sinabi mo kanina? Kahit wala man tayong nararamdaman para sa isa't isa, siya pa rin ang tatay ng bata. Kahit hindi ko siya gusto, hindi ko dapat ipagkait sa anak ko, dahil lang sa sarili kong damdamin, ang karapatang magkaroon ng buong pamilya. Ang tanong ko, ano na masasabi mo sa pagpapakasal natin? Pumayag siyang pakasalan si Jiuan. At pupunta pa siya para makilala si Lolo. Sa tagal nating magkasama, wala ba talagang naramdaman siya sa akin? Malalaman mo rin ang sagot. Gusto kong malaman kung ano nang mararamdaman mo kapag nalaman mong ako si Jiuan. Hoy, Lolo G. Mukhang ayaw niyang panagutan ito, at wala siyang pakialam sa pagdating ng batang ito. Manling, ang batang lalaki ko, masama lang talaga ang ugali, pero sa ibang bagay, napakabuti niya. Lolo, hindi mo ba sinabing darating ang magiging asawa ko? Nasaan na siya? Nandito naman, nakaupo. Ipapakilala ko. Ito ang napili kong mapapangasawa para sa iyo, ang apo ng dating kasamahan ko, si Wu Manling. Kuya Ji-Yuan, kamusta po? Anong pakikipag-ugnayan para sa kasal, Lolo? Sinabi ko na, ang pag-aasawa ko, ako ang magdedesisyon. Tumigil ka nga dyan, sinabi ko sa'yo, bago ka mag-28. Kailangan kong magkaroon ng apo, kung hindi, susunod ka sa akin. Si Manling, pinagmasdan kong lumaki. Tiyak na mas mabuti siya, kaysa sa kung sino man sa labas. Impossible. Paumanhin, inawu. Ikinalulungkot ko na kusang nagpa siya ang lolo ko. Nagkamali ka ng akala. Wala akong balak magpakasal sa iba. Huwag na nating sayangin ang oras ng bawat isa. HHH huminto ka.
Ang puso ko, ang asawa ko, ang anak ko, ang manugang ko. G, nagalit niya ako. Lolo, ginamit mo na yung style na yan ng daan-daang beses na. Para mapakasal ka. Gagampanan ko yan ng 1,000 beses. G, Yuan. Anong klaseng babae ba talaga ang gusto mo? Matapang, masigla, matatag, matigas ang ulo, maganda at mahusay, masayahin. Parang walang kinakatakutan. Pero kapag marupok, nakakaawa rin. Di ba pwedeng mas partikular ang ilarawan mo? Partikular na yan. May mahalagang bagay pa ako. Mauna na ako. Furao. Noong una, gusto ko lang baguhin ang tingin mo sa akin. Para pagsisihan mong tumanggi sa kasal. Pero sa totoo lang, matagal na. Akong nahulog sa'yo. Boss G, sa basurahan ng tea house, nakita ko ang pregnancy test report ni ma'am. Kaya pala nung hinahalikan niya ako, parang nasusuka ako. Hindi dahil sa kadiri ako sa kanya, kundi dahil buntis siya. Kaya pala noon, hinanap niya si Jiyuan, dahil buntis na rin siya. Chengming, magiging ama na ako. Nasaan siya ngayon? Boss G, ma'am, nasa OBGYN department siya ngayon. Parang may appointment siya ngayon para sa pagpapalaglag. Number 26, Furao, pwede nang pumasok. Huwag kang kabahan. Unang beses mo lang naman. Normal lang na matakot. Furao. Kung wala akong pahintulot, hindi niyo siya papapasukin. Enra Lord. Ano ba ang problema mo? Bawal ang maingay dito sa ospital, at wala kang karapatan na magdesisyon para sa ina ng bata. Ako ang ama ng bata. Paano naman ako walang karapatang magdesisyon? Nandito ka para magpa-abort. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Kahit na ayaw mo sa akin, walang kasalanan ng bata. Kayang-kaya mo bang talikuran siya? Abort, sir. Baka nagkakamali po kayo. MS, FU. Ang appointment niya ay para sa comprehensive uterine examination, hindi para magpa-abort. Enra Lord, salamat sa pag-aalala mo sa akin. Hindi iyo ang anak ko. Sa pagitan natin, wala namang nangyari. Ako ang ama ng batang iyan. Furao. Ako. Ay si Jiyuan. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Enra Lord. Ano bang sinasabi mo? Ikaw, paano mo masasabing ikaw ang ama? Ako. Ay si Jiyuan. Ang Night Owl Lord. Jiyuan. Palagi mo pala akong niloloko. Kung hindi kita niloko, wala akong pagkakataong lumapit sa'yo. Pexman ang Chongxi. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Kaya ko ginawa ang kwentong, kailangan ko ng babae para mabuhay. Kaya nagpanggap kang may sakit para lokohin ang buong lungsod. Tapos nagpanggap kang Lord para lokohin ako. Lahat kami ay ginago mo lang. Pasensya na. Pwede nating ikansela ang kasal. Ikaw ang magdedesisyon para sa bata. Pero nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang galing ng mga paraan mo, Boss G. Dinaya mo ako para sa kasal at sa bata. Ngayon naman, puso ko na ang gusto mong lokohin.
Hindi ka na uwi. Uwi ako. %75% lang ang silk content nito. Kontakin mo agad yung high-end workshop sa Italy. Magpagawa ulit ng bagong damit para kay Raorao ayon sa sukat niya. Dapat 100% ang silk content. At ito, skin feature 377 na toner at moisturizer. Agham ng pagpapaputi, pang-iwas sa age spots. Simula ngayon, lahat ng kakainin, isusuot at gagamitin ni Raorao ay dadaan muna sa masusing pagsusuri ko. Ang asawa ko, si Ji-Yuan, ay dapat ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ji-Yuan. Kailan pa naging courier station ang pamilya J? Ingat ka. Lahat ito ay regalo para sa'yo. Haha, maganda nga. Pero Boss G, buntis lang ako. Hindi ako baldado. Parang sobra naman ito. Kung ayaw mo, palitan natin. Lanan. Tingnan mo ito. Hindi ba't ito ang bagong binili kong kumpanya? Bakit hindi mo sinabi sa akin na mag-i-interview ka? Hindi ako dumadaan sa backdoor. Lead designer, anonymous review. Nakapasok ako hanggang final interview dahil sa aking mga design modification drawings. Kung ipagkakalat mo ang relasyon natin. Bukas, titira na lang ako sa company dorm kasama ang baby. Titira sa dorm? Talaga bang, kaya mong iwanan akong mag-isa sa kwarto? At ito, bagong kotse ko para sa'yo. May shock-absorbing seat na nakakabit sa loob. Ligtas ito. Isang intern lang ako. Magtatrabaho ako gamit ang company car ng presidente. Lanan. Bukas, kumakalat na sa buong kumpanya na alagang ibon mo lang ako. Paalam na po. Hoy. Hoy, Chingming. Triplehin ang seguridad ng kumpanya. Siguraduhing ligtas si Raorao. Yung bagong intern. Ano bang swerte yan? Kakapasok lang sa kumpanya, napansin na agad yung ideya niya. Gawin mo na agad yung proposal mo, ay upload mo, ipapakilala mamaya sa client. Nandito na ako, huwag kang mag-alala. Sa ilalim ng mesa, yung drawer. Buksan mo. Pribilehyo ng buntis, di yan pandaraya. Lugaw na may red dates at bird's nest. Ay, dumating na si MS. Wow, balita ko, si Lolo G mismo, ang personal na pumili ng director. Baka nga, kasintahan na ni Boss G yan. Naglalaro ng cellphone sa oras ng trabaho. Sino ang nagturo sa'yo ng ganyang asal? Furaw, di ba? Pumunta ka at magtimpla ng kape para sa akin. Ako ay isang designer, hindi ako waiter. Kung gusto mo ng kape, ikaw na ang magtimpla. Abala pa ako sa paggawa ng sasakyan. Baguhan ka pa lang, ganyan ka na magsalita, Director Wu. Pero personal na pinili ni Lolo G, ang manugang na babae, ang magiging Madam Chairman ng kumpanya sa hinaharap. Siya ay director, at hindi naman ako yunoch. Kung mahilig kang magsipsip sa mga tao, edi ibibigay ko sa'yo ang swerte na yan. Walang anuman. Ikaw. Ha, sige, bago ka palang nagtrabaho, buntis ka na. Naalala ko, sa personal file mo ay single ka. Masamang asal, at naglakas loob ka pang sumigaw. Sa magiging Madam G, pinapayuhan kitang mag-empake ka na ngayon din. At umalis sa kumpanya. Mas mabuti pang mag-empake ka na ngayon. Umalis ka sa kumpanya. Personal kong usapin ito. At saka pa, hindi ako nagtago ng anuman nang mag-apply ako. Kung gusto niyong paalisin ako, wala kayong karapatang gawin iyon. Ikaw, ha? Ha, ikaw. Director Wu, huwag po kayong magalit. Unang araw pa lang niya sa kumpanya, hindi pa niya alam ang mga patakaran.
Tama po, isang baguhan siyang walang karanasan. Paano siya nakapasa sa interview? Nako, tingnan mo ang itsura niya. Hindi man lang kayang pantayan si Director Wu, kahit isang daliri nyo. Director, ipinadala kayo ng matandang amo. Malapit talaga kayo kay General G. Kung tatanggalin siya o hindi, ikaw lang ang masusunod. Naghihintay ako sa bahay. Kaya pala ayaw akong pakasalan ni Ji Yuan, dahil sa kanya. Pero ang pirma sa sticky note, malinaw na Lingzu. Baka naman yung bata sa sinapupunan niya, hindi talaga kay Ji Yuan. Hoy, batang lalaki ka. Nasa bahay ako ng maayos at tahimik. Bakit mo ako dinala sa opisina? Dinala ko kayo rito ngayon ay para makilala nyo ang isang napaka-importanteng tao. Masisiyahan kayo kapag nakita nyo siya. Oh, Halika. Handa ka na ba? huwag kang mag-alala. Ang bagong konsepto ng disenyo ng racing car mamaya, si Ma'am ang pangunahing lumikha. Sa ganoon kagaling na pagganap, mahirap hindi tanggapin ng matanda. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Furao, baguhan sa Department of Design. Ngayong araw, nais kong ipakilala sa inyo ang ilang konsepto ng disenyo ng bagong racing car na 700 at 70. Paumanhin. Furao, huwag mo nang hanapin. Ang design proposal mo, wala talaga sa USB drive. Ikaw ang pumalit sa mga file ko. Anong balak mo? Manling. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Grandpa G, itong si Furao, masama ang kanyang intensyon. Sa pagkakadikit kay Kuya Ji Yuan, pumasok siya sa kumpanya na walang experience. Itinatago pa kay Ji Yuan, buntis sa anak ng iba. Ang post-it note na ito ang ebidensya. Ay nako, sa harap ng nobya ni Boss G, nambobola ka kay Boss G, at naibalita pa kay Lolo G. Sa tingin ko, itong intern na ito, hindi lang mawawalan ng trabaho. At saka, baka mawala pa ang buhay niya. Furao, ang galing mo pala. Buntis ka sa anak ng isang lord, tapos nang ahas ka pang mangarap kay Young Master G. Yung anak na sinasabi mo, anak ko yan. Lolo, ito ang sorpresa na inihahanda ko para sa inyo. Ang magiging asawa ko. At ang sanggol sa tiyan niya. Hayop ka, lumuhad ka. Lolo G, isa lang siyang ordinaryong intern. Hindi talaga siya karapat-dapat kay Kuya Ji Yuan. Tumigil ka. Anong karapatan mo? Nahusgahan ng manugang kong babae, HMP. Lolo G, itinuturing ko kayong pamilya, sila. Pamilya? Pamilya? Ang manugang kong babae, at ang aking apo, ang tunay kong pamilya. Ay, ikaw, yung nagpapanggap, na kamag-anak. Ay, wala ka bang sariling pamilya? Ako. Kung minamaliit mo ang mga intern, edi simula ngayon. Siya na ang magiging director mo, at ikaw ang magiging intern niya. Lolo, Ha? hindi po kayo tutol. Ako? Masaya nga ako ng sobra. Anak, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya, G. Pinigilan mo ang batang to na mawala ng lahi. Sobra naman po, Lolo. Ikaw, tung batang to, buntis na ang manugang ko. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ni hindi mo man lang siya binigyan ng pangalan? Lolo, tungkol po sa bagay na yan, kasalanan ko rin po. Huwag po ninyong sisiin ng buo si Ji Yuan. Tama na yan. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamakapangyarihan sa pamilya, G. Kung muling mangapi sa'yo ang lalaking iyon, hinding-hindi ko siya palalampasin. Hindi ako maglakas loob. HMM, pag-aralan ko ang iyong kapalaran. Ang araw na ito ay napakabuti para sa kasal. Napakagandang araw. Napakagandang araw talaga. Ha ha ha. Ginang, napakaganda ng kutis ninyo. Kahit walang makeup, napkaputi ng balat ninyo.
Salamat sa aking patuloy na paggamit nito. Ang Skin Future 2D Gen 377 lotion. Kaya pala ang inyong kutis ay napkaputi at makinis. Talagang dalubhasa sa pagpapaputi ang brand na ito. Kaya mabisa ang epekto. Maaari na kayong umalis. Gusto kong makapag-usap ng masinsinan kay nanay. Nay, nakikita mo ba, ikakasal na ang iyong anak? Ang aking mapapangasawa ay isang napakabuting tao. Sa piling niya, huwag kang mag-alala. Nay, gaano ko sana kahiling na ikaw ang maghahatid sa akin sa altar. Nay, Ano ang pakiramdam kapag umiibig ka sa isang tao? Basta maisip lang kita. Ang mundo ay umuurong sa maliwanag na liwanag. Umurong. Ang mga bagay na akala ko dati, kasama na ang oras, ay mahina at madaling masira. Lahat ng kulay kumpara sa'yo ay nagiging mapurol at walang kinang. Ikaw lang ang nananatiling buhay at masigla. Embrace Jai. Handa ka na ba? Sige, sige, sige. Pakiramdam ko, matandang lalaki na ako. Makakabuhay pa ako ng 50 taon. Binibining Furao. Ako po ay nagtatanong, payag ka bang pakasalan si Ginoong Ji-Yuan? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan. gusto ko. Inay. Inay. Maligayang bati sa bagong kasal, raw. Ang pinakamasayang bagay para sa isang ina ay ang pagdala sa iyo sa mundong ito. At ngayon, masasaksihan ko pa ang pagsisimula ng bagong buhay mo. Ang buhay na patuloy na umuusbong ay ang pagpapatuloy ng ina. Ang iyong ina ay laging kasama mo mula sa langit. Inay. Inay. Ingat, mahal. Okay lang. Ang ganda ng manugang kong babae, malapit ng manganak. Itong mukha naman, parang pwedeng pigain ng tubig. Siyempre naman, tingnan mo kung sino ang asawa ko. Alam kong maghahabol ka ng atensyon. Ikaw lang ang marunong magpasikat. Raw. Kagabi, nanood ka ng video, at nag-crave ka ng western food. Lolo, nag-hire ako ng top chef mula Europe para sa'yo. Eli, ano ba ang top chef? Raw, hindi ba gusto mo ng sweet and sour pork ribs? Pinag-aralan ko iyon kay Aling Lee ng halos 2 linggo. Dito mismo sa kwarto ng pasyente. Tikman mo mamaya. Mas maganda ang western food. Mas masarap ang sweet and sour pork. Western food. Sweet and sour pork. Western. Sweet and sour pork. Pareho naman. Gusto ko pareho ang inihanda ninyo. Kakainin ko pareho. Tingnan mo, ang galing magsalita ng manugang ko. Kapag ipinanganak mo na ang baby, talagang ibubunyi ko siya ng todo. May problema sa bagong labas na racing car. Malapit na ang launch event ng bagong modelo. Hindi pwedeng magkaproblema sa ganitong panahon. Kailangan kong pumunta. Sasama ako sa'yo. Wag na, babalik agad ako. Kunin mo na lang ang report ko. Ako na ang kukuha ng report mo. Sige, pumunta ka na. Mabilis lang yon. Hintayin mo ako. Mahal. Ano nang nangyayari?
Sabi ni Ate Manling, masyado kayong maingat, na-delay ang bagong racing car. Ang tagal na, hindi pa rin inilalabas. Kaya isinama niya kami para i-test drive. Pero sandali pa lang mula nang umalis ang kotse, may naging problema. Tingnan natin. Na-test na ba ang pressure data? Sa high-speed cornering, inayos ang anggulo ng front wing ng 0.5 degrees. Malala ang pagkasira sa gilid ng deflector. Nasaan si Bumanling? Boss Fu, Boss Fu. Boss Fu, Boss Fu. Kinuha ni Director Wo ang kotse ng walang palem at dinala sa bundok. Sabihin mo, kuminto siya agad. Tiyak na tataob ang kotse na iyan sa pagliko. Nilabag niya ang mga patakaran. Kinuha niya ng walang paalam ang kotse at dinala sa kalsada sa bundok. Kung sakaling may mangyaring masama, hindi natin alam ang magiging resulta. Womanling, pinapahinto ka ni Boss Fu. May problema ang kotse. Walang problema ang kotse na ito. Sadyang pinahihirapan lang ako ng madam. Ayaw niyang ilabas ang bagong kotse na aking dinisenyo. Wumanling, mag-downshift ka at magpabagal agad. Pupuputok ang turbo. Isang buntis lang, mag-uutos pa sa akin. Furaw. Furaw. Furaw, gising ka, Furaw. Hindi pwede, kung malaman ng G-Family, na ako ang nagmaneho ng labag sa mga patakaran, at nagdulot ng aksidente kay Furaw at sa kanyang anak, hindi ako palalampasin ng G-Family. Walang CCTV sa bundok, baba na lang ako diretso. Sasabihin ko na hindi ko siya nakita, nagkabanggaan siya dahil sa kanyang kapabayaan. Walang makakaalam na ako ang may kasalanan. Tama, kasalanan niya ito. Wala akong kinalaman dito. Nagpakabayani siya kahit buntis siya. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ang anak ko. Jiyuan. Bakit hindi sinasagot ang tawag? Hoy, Ginoong G, may nangyaring masama. May nangyaring masama kay Ginang. Anak, huwag kang matakot. Hahanap agad ako ng tutulong sa atin. Bago pumanaw si nanay, sinabi niya, ang anak ang siyang pagpapatuloy ng buhay ng isang ina. Kahit mawala pa ang buhay ko, ililigtas ko ang anak ko. May tao bang makakapagligtas sa akin at sa anak ko?
Nasaan si Furao? Nasaan si Furao? Ginoong G, nang dumating kami, ang nakita lang namin ay ang bata, at mga bakas ng dugo. Dumiretso ang mga bakas ng dugo papasok sa gubat, at doon na nawala. Mukhang si Ginang ay. Hoy, nandito na naman si Ginoong G. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas, dito siya araw-araw pumupunta para mag-alay, rain or shine. Hay, mga lalaking katulad niyang napakabuting lalaki, ay bihira na lang talaga. Raw, dumalaw ako sa'yo. Napagkasunduan naman natin, na sabay nating papanoorin si Ranan na lumaki. Marami pa tayong bagay na hindi nagawa ng magkasama. Bakit mo ako iniwan mag-isa? Miss na kita. 5 taon na, miss ko rin si Raw. Pero si Ranen, 5 taon pa lang. Hindi siya pwedeng mawala ng ama. Ang pamilya G, ay kailangan kang bumangon muli. Hindi ka na pwedeng. Kung wala siya, ano ang pinagkaiba ng buhay ko sa patay? Kung hindi dahil kay Ranran, Ginoong G, yung nag-alaga kanina sa batang Ginoo, nagkamali lang, nawala ang batang Ginoo. Nasaan na siya? Ako ba ang hinahanap mo? Bakit mo ako sinusundan? Nasaan ang mga magulang mo? Kung ikaw ay nawawala, maaari kitang tulungan na tumawag ng pulis. Pero kung pera ang habol mo, wala akong pera. Hindi ako pulubi. Huwag mo na akong sundan. Nanay! Ano ang numero ng telepono ng mga magulang mo? Papuntahin ko sila para sunduin ka. Salamat, Mommy. Sabi ko na huwag mo akong tawaging mommy. Hoy, Mommy, bakit mo hinahanap ang sarili mo? 5 taon na ang nakalipas, nahulog ako sa bangin. Tinangay ako ng ilog papunta sa lungsod sa ibaba. Pagkatapos akong iligtas, maliban sa pangalan ko, wala na akong naaalala. Binibini, naaalala mo pa ba kung sino ka? Nakita kita sa paanan ng bundok. Dumating na ang doktor. Sabi niya, kakapanganak mo lang. Nasaan ang pamilya mo? Alam ko lang na may anak ako. Gusto ko ring mahanap ang aking mga mahal sa buhay. Huwag kang mag-alala, Mommy. Napakagaling ng daddy ko. Iniligtas mo ako. Tutulungan ka talaga ng daddy ko na mahanap ang mga mahal mo sa buhay. Tatay. Ranran, saan ka ba tumakbo? Tatay, nakita ko si nanay kanina. Nandun lang. Hala, bakit umalis na si nanay? Nanay! Huwag kang basta-basta tatawag ng nanay. Masasaktan si nanay kung malaman niya. Uwi na tayo. Pasensya na, Ranran. Kasalanan ko ito, anak. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako, sa sakit ng pagkawala ng iyong nanay. Kaya naman nabigyan ka ng pressure. Kaya kahit sino na lang ang makita mo, tinatawag mo ng nanay, pipilitin kong mabuhay ng maayos, kasama ang pagmamahal ni nanay sa'yo. Para maalagaan ka ng mabuti.
Ginoong G, magsisimula na ang meeting. Alam ko na. Anak, nahirapan ka. Lumabas ka sa umaga para maghanap ng trabaho. Naghanap ka pa ng bata. Pag uwi mo dito, pinapagawa mo pa ang sasakyan. Huwag na po kayong mahiya sa akin. Kung hindi dahil sa 5 taon na ang nakalilipas, nang inampun ninyo ako, malamang patay na ako ngayon. 5 taon na ito. Bakit wala ka pa ring naaalala? Anak naman, kung hindi ka makita ng pamilya mo, gaano kaya kalungkot iyon? Ang anak ko, hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya. Kung maayos ba talaga, wala ang kanyang nanay sa tabi niya. Siya. Ay, anak, kasalanan ng tita. Pinag-uusapan ko pa ang mga malulungkot na bagay. Huwag kang masyadong malungkot. Baka naman, hinahanap ka rin ng bata. Mama! Ang anak ko, ngayon dapat, kasing laki na niya. Jiranran. Kumusta po? Pwede po bang hanapin si Jiranran? Hindi ko po alam. Huwag mong sabing walang nanay ang batang ito! Anak ka ng hayop. Hinampas mo pa ang anak ko. Ngayon lang, paparusahan kita. Tigil, ikaw isang matanda, wala kang karapatang manakit ng bata ng walang dahilan. Kaya pala, bastos ang anak mo. Sira ang pagpapalaki sa inyo. Ay, akala ko sino? Isa palang santo. Besurero pala. Guardia. Palayasin niyo ang besurerong ito. Ano ka? Array. Hindi mahalaga kung sino ako. Kung sasaktan mo pa si Jiranran, hindi kita patatawarin. Umalis ka. Sige, tara na. Alam mong masakit, nakikipag-away ka pa. Sila ang unang nanakit sa akin. Sabi ni Daddy, mahal na mahal ako ni Mami. Nagkataon lang na wala na siya. Pero sabi nila, iniwan ako ni Mami. Sabi rin ni Daddy, huwag kong gagamitin ang pangalan ng pamilya G para takutin ang mga kaklase ko. Pero wala akong nanay. Lahat sila nang aapi sa akin. Bukas ay parent-teacher meeting. Pwede po bang maging nanay mo ako? Kamukha mo si nanay. Marunong siyang magmaneho ng race car. Kasing cool mo. Ang nakita ko kanina, bahagi ba iyon ng nakaraan ko? Ang anak ko, wala ring nanay na kasama. Baka katulad din siya ni Ranran, nabubuli ng mga kaklase. Anong oras bukas? Nanay, gusto mo talagang maging nanay ko? Ang saya! Pero, yung mga magulang ng ibang bata, ang gaganda ng suot. Ako, Huwag kang mag-alala, nanay. Marami akong pera sa vault ko. Pwede kitang ayusin, nanay. Tara na! Tita, pwede mo bang tulungan si nanay na mag-ayos para gumanda siya? Huwag kang mag-alala. Dito sa akin, magaganda ang skincare products. Pagkatapos gamitin, magiging maputi, makinis, at hydrated ang balat niya. Mas maganda pa sa mga artista sa magazine. Marami din kaming ganyan sa bahay. Sabi ni Daddy, nung nandito pa si nanay, paborito niyang skincare. salamat Ranran. Isisend ko agad kay Daddy. Para malaman niya na hindi ako nagsisinungaling. Ito si nanay. Parlor ng kagandahan, damit pambabae. Mamahaling bag, Jiranran, saan ka ba galing? Boss G, tumawag lang ang kindergarten. Ang bunso ay may kasamang babaeng di kilala sa parent-teacher meeting at sinabi niyang iyon ang nanay niya. Imbestigahan agad. Tignan natin kung sinong babae ang gumamit sa anak ko bilang tulay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jiran Ran. Ang paksa ng talumpati ko ngayon ay ang nanay ko. Ang nanay ko ay napakalapit sa akin. Napakalapit. Sa bawat sulok ay may bakas ng nanay ko. Araw-araw, naaalala siya ni Daddy.
Ngunit ang nanay ko ay napakalayo. Napakalayo, kahit nakikita ko siya, hindi ko mahawakan ng init niya. Ngunit, ang nanay ko ay napakabait. Nakita ko lang siyang nakangiti. Araw-araw akong naghahangad na makayakap sa kanya. Kamakailan, ang hiling ko ay natupad na. Gusto kong sabihin sa nanay na mahal namin ni Daddy siya. At sobrang miss na namin siya. Hindi ko alam kung bakit. Laging nakakabit ang puso ko kay Ranran. Parang, ako na talaga ang nanay niya. Nanay, pwede bang huwag kang umalis? Gusto kitang maging nanay ko. Pasensya na, Ranran. Gusto na gusto kita ng tita. Pero may sarili akong anak, tita. Kung ituturing kitang anak ko, magiging malungkot ang anak ko pagbalik niya. Sige, dadalhin kita kumain ng masarap. Tara, anong gusto mong kainin? Lumayo ka sa anak ko. Ang pinakaayaw ko, Ji-Yuan, ay yung mga gumagamit ng bata para lumapit sa akin. Kung ikaw ang tatay ni Ranran, dapat mas alalahanin mo kung ano ba talaga ang naranasan ni Ranran. Kaya niya ako kailangan ng ganito para maging nanay niya. Bakit ba kapag nakita ko ang tatay ni Jiranran, sumasakit ng kusa ang puso ko? Baka naman. Magkaibang mundo talaga kami. Paano kami magkakakilala? Masamang Daddy! Nandyan na nga si Mommy. Bakit hindi mo siya kunin? Si Mommy ang taong pinakamahal si Ranran sa mundo. Kung buhay pa siya, hindi niya kayang iwan ka. Kung basta-basta ka lang magturing ng nanay, masasaktan lang siya. Paano kung hindi talaga pumunta sa langit si Mommy? Nawalan lang siya ng memorya at hinahanap din tayo. Paano kung hindi talaga pumunta sa langit si Mommy? Nawalan lang siya ng memorya at hinahanap din tayo? Ang katauhan ng babaeng yon. Medyo kahawig niya ni Raorao. Hoy, Chengming. Pakisilip mo nga kung sino, yung babae kahapon, kung sino talaga. Sir Ji-Yuan, Anong ginagawa mo rito? dumating talaga ako para kay Ranran. Narinig ko na nabubuli siya kahapon, sa kindergarten. Hay nako, ang mga bata talaga. Paano nila nagawang gamitin, yung kawalan niya ng nanay para asarin siya? Anong sinasabi mo? Kahapon, nakipag-away si Ranran sa may pintuan ng kindergarten. Mali talaga yung mga batang yun, pero hindi dapat nakipag-away si Ranran. Kung ikaw ang tatay ni Ranran, dapat mas alalahanin mo kung ano nang pinagdaanan ni Ranran. Kaya niya kailangan ako bilang nanay niya. Kaya pala talagang tinutulungan niya si Ranran nung araw na yon. Sir Ji-Yuan, kailangan na ng bata ng pagmamahal ng isang ina. Kung magpakasal tayo, magiging mabuting ina ako. Kailan ba nagpadala sa akin ng litrato si Ranran? Tama si Ranran. Siya talaga si Raorao. Kuya Ji-Yuan, Womanling, tandaan mo, buhay man o patay, si Furao ang aking asawa, ang tanging asawa ko. Mula ngayon, ayaw ko nang makita ka ulit. Furao, 5 taon ka nang nawawala. Bakit hindi pa rin kita kayang talunin? Pero, si Furao, buhay pa pala siya. Hindi pwede. Kung bumalik siya at isumbong kay Ji-Yuan, na ako ang nagpabeya sa kanya at hindi siya tinulungan. Tiyak na hindi ako palalampasin ni Ji-Yuan. Ji-Yuan, Jiranran. Bakit kapag naaalala ko sila, sumasakit ng todo ang puso ko? Rara, Ji-Yuan, bakit ka nandito?
Pasensya na, hindi kita agad nakilala. Pasensya na. Ito, noong araw ng kasal natin. At ito, noong 3 buwan kang buntis kay Ranran. At ito, sinabi mong gutom ka. Kaya sumama ako sa'yo na lumipad, papuntang dagat para kumain ng barbecue. Ikaw, naaalala mo pa ba? Pasensya na. 5 taon na ang nakalipas, nahulog ako sa bangin. Ayon sa doktor, naipit ang mga ugat sa utak. Maraming alaala ang hindi na maibabalik. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Pero ngayong nakita na kita, maaari na tayong magsimula ulit. Na pala, bakit hindi ko nakikita si Ranran? Si Ranran, Enan, hindi ba kasama mo siya? nag-text sa akin si Ranran, sabi niya pupunta siya sa'yo. Wala siya dito. Sabihin mo kung nasaan talaga ang nanay mo. Ang ganda-ganda ni tita, halos kamukha talaga ng nanay ko. Paano naman pwedeng hindi siya ang totoong nanay ko? Tama nga ang hinala ko, si tita nga talaga ang nanay ni Ranran. Pero ngayon, hindi naniniwala si daddy. At mukhang hindi rin maganda ang tingin ni mommy kay daddy. Paano ko kaya sila mapapagkasundo? Alam ko na, una hahanapin ko si mommy. Sasabihin ko ang magagandang katangian ni daddy. Para magbago ang isip niya. Tapos pagtatagpuin ko sila. Ang talino pala ng batang to. Ayaw talagang magsabi kung nasaan ang nanay mo. Kung hindi obra ang pakiusap, gagamitan kita ng dahas. Hindi kita kayang talunin. Hindi ako naniniwala na si Furaw na nagbuwis ng buhay para mabuhay ang anak niya. Ngayong nasa poder ko na ito, ay magpapabaya lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, isinara ko na ang buong lungsod at kinuha ang mga footage ng CIE. Makakahanap tayo kay Ranran. Pero nakita na natin si Raw. Magandang balita yon, di ba? Bakit ngayon naman nawawala si Ranran? Lolo, ako po. Hello. Furaw. Nasa akin ang anak mo. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, pumunta ka ng mag-isa sa Nankang Mountain. Nanay, masasamang tao sila. Huwag mo silang pansinin. Tumahimik ka. Tandaan mo. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, huwag mong sasabihin kanino man. Raw, anong nangyari? Wala lang. Ayoko nang maghintay, dito sa bahay. Maghiwalay na lang tayo sa paghahanap. Raw. Ranran. Ranran. Sino ka? Bakit mo kinidnap ang anak ko? Talagang ang nawala ang memorya mo. Sana namatay ka na lang. Bumalik ka pa para magbigay ng problema. Kung gusto mo ang buhay ng anak mo, pwede. Palitan mo ng buhay mo. Nanay! Ang hirap-hirap kong hinanap si nanay. Ayokong may mangyari kay nanay. Gago kang bata ka, nangangagat ka. Sasabihin ko kay tatay na ikaw ang may gawa kay nanay. Anong ebidensya mo? Kapag namatay na ang nanay mo, walang makakaalam na ako ang may gawa. Ranran. Huwag kang matakot, ipagtatanggol ka ng nanay mo. Ipagtatanggol kita. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Ang lahat ng iba pa, pumapayag ako. Sige. Gusto kong tumalon ka mula rito. Hindi ako naniniwala na sa parehong lugar, makaliligtas ka ng 2 beses. Ranran, makinig ka. Pagbaba mo, hanapin mo ang tatay mo. Kalimutan mo ang lahat ng nangyari rito. Kumain ka ng mabuti.
Lumaki kang mabuti. Mabait ka. Mami, huwag mami. Takbo. Buisit, sundan mo sila. Jiyuan, ako at si Ranran ay hinahabol kami sa Nankang Mountain. Sagipin mo kami, bilis. Ipunin ang lahat, pumunta ka agad sa Nankang Mountain. Opo. Huwag mo akong intindihin, tumakbo ka na. Huwag lilingon, lumayo ka ng lumayo. Nanay, mama, ayoko umalis. Nandoon sila. Nandoon ang babae at ang bata. Bilisan nyo, huwag nyo silang pabayaang makatakas. Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, pareho tayong mamamatay dito. Pumunta ka sa ibaba at hanapin mo si tatay para iligtas ako, okay? Tumakbo ka na. Mama, sisiguraduhin kong susunduin ka ni tatay. Mabuti at nakalayo siya. Ran. Basta ikaw ay, ligtas kang mabuhay. Mabubuhay ng payapa ang puso ni mama. Nasaan ang bata? Saan na ba napunta ang batang yan? Hindi ko sasabihin sa'yo. Hanggat nandito ako, hindi kita hahayaang saktan. Ang anak ko. Intrauterine pregnancy, 4 weeks. Hahawakan ko. Nahawakan mo na ba? Nahawakan ko na. Tawagin mo na si Daddy. Tama na, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Maaga pa para dyan. Habulin nyo silang lahat. Huwag niyong sasaktan si Ranran. Hanggat may hininga pa ako, hindi kita hahayaang saktan. Ang anak ko. Ranran. Hindi na kaya ni Mommy. Kung wala na si Mommy, tandaan mo, mahal na mahal ka ni Mommy. Ranran, Bilisan mo, Ranran. Maliban kay tatay, wala pang sinuman. ang naging mabait sa akin ng ganito. Kahit na yung babaeng iyon ay nanay ko o hindi. Hindi ko siya pwedeng mawala. Ranran, Tatay. saan ka ba tumakbo? Tatay, sagipin mo si nanay. Para maprotektahan ako, nasugatan siya. Sagipin mo siya. Iuwi ang bata, sumunod kayo sa akin. Tumigil ka. Raw. Sabihin mo sa Wu family. Huwag nilang gagalawin ang asawa't anak ko. Hindi ko sila palalampasin. Dalhin niyo siya. Raw. Pasensya na. Huli na akong dumating. Nanay! Nag-folding ako ng paper crane para sa'yo, nanay. Marami na akong nagawa. Sabi ni tatay, kapag umabot na sa 1,000, magigising na si nanay. Tingnan mo naman, oh. Raw. Ha? Magising ka na. Baka naman kasi itong batang to, gibay na ang buong ospital. Raw. Ha? Raw. Gising ka na. Naalala mo pa ba ako?